Kamustahin natin ang lagay ngayon ni lymphoma cancer patient na si Michael kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, linawin lang natin na hindi yung pagkatanggal ng ngipin ni Michael ang sanhi ng pagkakaroon ng lymphoma. Hindi yes, ba? tama ka dyan, Pops. Yan nga yung paglilinaw na binanggit sa atin ni Doc kanina, yung oncologist, na walang kinalaman yung pagkatanggal ng ngipin. Siguro ayun yung nakikitang dahilan dahil doon din mismo sa parte na yun nagkaroon ng bukol. Pero maaaring yes, nagkaroon ng infection na nag-lead sa pagkakaroon nga nitong lymphoma na cancer na ngayon ni Sir. Yeda, saan daw kaya nakuha ni Michael ang cancer na ito? Meron bang history sa kanilang pamilya na may cancer? Ayun nga, Pops, talagang clueless din yung family kasi wala silang ma-idea kung sino ba, kung meron ba, nasa lahi ba nila ito. Pero paliwanag kasi ni Doc, Pops, hindi kasi malinaw pa kung ano talaga yung cause ng lymphoma. Kasi talagang biglaan yan. Pero meron nga tayong mga nabanggit kanina na risk factors na nakakataas sa chance sa pagkakaroon nga nito. Ayan, nabanggit natin, yung paninigarilyo, obesity, at ayun nga, yung pagkakaroon ng unhealthy lifestyle. Ayun, anong trabaho noon ni Michael, no? At paano ang pamumuhay nila ngayon, lalo na may 5 siyang anak? Yun, Pops, talagang hirap sila sa buhay dahil ito nga si Sir Michael natigil siya sa paghahanap buhay bilang isang driver noon sa isang hardware. Dahil nga dito sa kanyang sitwasyon, dahil bukod, Pops, sa iniinda niyang bukol sa mukha, nakita naman natin na talagang hirap na siyang maglakad, na talagang hindi niya na matukod nga yung isa niyang, yung kanyang kanang paa. So ang bumubuhay lang sa kanila, yung partner ng kanyang anak na 19 years old, so construction worker yun. So binubuhay silang 5 kasama yung 5 anak niya, na ang bunso ay 3 years old pa lang. Na-imagine ko yung pain ni Michael, ano? Masakit nga lang yung ngipin mo, parang hindi ka na, hindi ka na mapalagay, ano? Okay, ano ang pinaka-iniinda ni Michael sa pagkakaroon niya ng lymphoma? Dahil din ba rito, kaya parang bukol na rin siya sa noo. Ayun nga, Pops, unang na mapapansin natin, ayun, syempre, yung bukol niya, kitang-kita naman, sobrang laki. Pagkatapos, meron pa yan dito, Pops, sa may bandang panga. At talaga nagsusugat na yun, pero hindi niya na pinakita sa atin. Pagkatapos, meron pang mga parang nanganak na maliliit na bukol. So, sabi niya talagang makirot, mahapdi. So, parang may sirang ngipin, parang may bulok ng ngipin. Ano ito, nakakrutches, nahihirapan din siya maglakad. Yes, Pops, nahihirapan din siyang maglakad kasi namamanas din yung kanyang mga joints, yung kanyang paa. May kinalaman yung kanyang bukol sa mukha. Ayan, Pops, yung sinasabi ni Doc na kinakailangan niya talagang dumaan sa mga lab test, sa mga workups kasi doon malalaman kung kumalat na ba yung cancer sa ibang parte niya ng katawan niya kasi posible nga na yung mga ibang iniinda niya ngayon, kagaya ng bukol sa kanyang noo, hirap sa paglalakad, dulot din ng pagkalat ng cancer. Yeda, kaya bang operahan yung bukol sa kanyang pisngi? At paano ba ang gamutan kapag may lymphoma? Ayun, Pops, nitong ngayong taon, pumunta naman sila sa ospital. Na-confine actually yan si Sir Michael. Umabot din daw ng buwan sila sa ospital. Pagkatapos April, nung nakalabas sila, ang sabi is kailangang hintayin niya yung schedule niya ng chemotherapy. Kasi lumapit nga siya sa government hospital. Pag public kasi, Pops, alam natin na pila yan mahaba yung pila. Hinintay mong tawagan ka. So simula April, imagine 7 months, hanggang ngayon nag-iintay pa rin sila dun sa schedule ng chemotherapy. Sabi naman ni Doc, yung gamutan, yung treatment dyan sa lymphoma is depende sa stage ng cancer. So unang-una kailangan mo na ma-diagnose kung anong stage ng cancer, then follow up na doon yung mga treatment, unang-una nga dyan yung chemotherapy, then radiation treatment kung kinakailangan. Magkano posibleng gastusin sa pagpapagamot kay Michael, Yeda? Pops, kung sa mga private hospital, alam naman natin na madugo yan. Naaabot yan ng mga 100,000, baka nga milyon pa. Pero ang payo naman nito, kung talagang hirap sila sa pinansyal, pwede naman silang lumapit sa mga public hospital, yung mga cancer centers, sa mga government hospital. Doon talagang wala silang babayaran dahil makocover naman yan ng mga malasakit ng mga PhilHealth. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Yeda Pascual.